everyone! Welcome to another episode of Usapang Makabata, a World Vision podcast. I am Caroline Veronilla, the Advocacy Officer of World Vision in the Philippines. And today, I am joined by our former sponsored child and now a licensed civil engineer, Engineer Glyza. Hi, Engineer! Hello po. Hello po, Ate Kumusta? Carol. Kumusta, Gly? Okay lang po, ate. Maganda pa rin po. Oh, I like that. Very talaga tayo. Confident tayo. So, it's been like a year since you passed the licensure exam, no? Yes po, ate. Last November 2023 po. Oh, very recent na pala. So, last year. For our listeners who do not know you yet, can you introduce yourself first? Okay po. Hi guys, I am Glyza Midi Sara, a former sponsored child po of World Vision Organization. And also po, like what Ate Carol said, I'm also a licensed civil engineer last year. And I studied sa Partido State University po sa Bicol region. And right now, nandito po ako sa Manila because of work. Yun po. Wow! Grabe! Again, congratulations, Gly. I'm very curious, what led you to enrolling in a civil engineering na course in your college years? To be honest po ate, hindi ko po talaga pangarap yung pagiging civil engineer. Mm. Katulad po ng mga kwento ng iba, parang ganyan din po sila nag-start, parang hindi nila pangarap. Mhm. Kasi nung grade 1 po ako, ang gusto ko po talaga teacher. Kasi parang yun din Oh, naman yung, di ba halos lahat ng mga bata, nag-start talaga sa pangarap natin maging teacher. that's Pero naging true. siya nung college. Kaso nung medyo lumaki ako, parang nag-iba-iba po yung profession na gusto ko po, Mhm. parang ganyan. Tapos, yun po, hanggang sa dumating si World Vision. And during that time, parang gusto ko na din po maging social worker. Naging pangarap ko po siya. Kasi Alam mo, gusto gusto maraming mga sponsored child tayo na talagang either mag-social work, maging tulad ng mga program officers natin, maging teacher, kasi yun yung exposure nila, di ba, sa community. Opo. So, yun po, parang gusto ko po maging social worker kasi ano po, parang ang daming years na din po ako nag-volunteer sa mga activity ng World Mhm. Vision. Pero nung college po kasi namin, sa paaralan namin, hindi po available yung course for social worker. And during that time din po, kasi ano po ako na STEM student. So, pinili ko po yung engineering dati. And ano po, siguro will po ni Lord na makapasa ako dun sa engineering. Kaya, yun po, nung nakapasa po ako, grinab ko po yung opportunity na ano po, pumasok sa civil engineering na course. Pero grabe ang leading sa'yo ni Lord kasi right now you're already a licensed civil engineer. So talagang nagbunga yung mga pinagdaanan mo and even your choices nung mga times na hindi ka sure kung ano yung path na ite-take mo. But when you were already a civil engineering student, like nahirapan ka ba or did you fall in love with your course immediately? Paano yung naging journey mo into becoming the civil engineer that you are now? Ang kinaganda po kasi dati, ma'am, or ate, ah, ulitin po. Ang kinaganda po kasi dati, Ate Carol, pag nag-STEM ka kasi, tapos sinalang ka na sa engineering, parang meron ka ng mga subject na na-take dati. Kaya parang medyo madali na lang mag-catch up sa mga lesson sa engineering, lalo na sa, sa pre-calculus. So, yun po yung maganda. Pero hindi po ibig sabihin, hindi ka na, kasi, nung kasi po, yung journey ko po sa engineering, talagang masasabi natin na, yung parang merong mahirap, may times na Mhm. iiyak ka kasi hindi mo alam kung tama pa ba yung sinasolve mo. Kasi na-experience ko po yan one time nung second year college kasi nag-pandemic po noon. Tapos, Mm. yun po siguro yung pinakamahirap na na-experience ko kasi meron pong lesson na parang hindi ko talaga siya maunawaan. Pero Mm. ang
ano po, nag-pray po ako. Ang maganda po kasi sa prayer, kasi nag-pray po ako noon. And right after ko mag-pray, kasi nakakapagod na po mag-aral. Tapos right Mm. after ko mag-pray, hindi ko alam, parang may miracle. Kasi nagda-doubt na po kasi ako sa sarili ko. Parang tinanong ko po yung sarili ko kung ano po, kung Lord, para sa akin po ba tong engineering? Kasi sobrang hirap na po ng time na yon. Tapos yun po, nung bigla po ako, di ba nag-pray po ako. Tapos pag ano ko po, yung tinulog ko muna po siya. Then pagising ko, yung parang kaya ko na po masolve. Parang Oo. kaya ko solve yung problem na yon na iniyakan ko. Kaya parang parang sobrang the best po talaga yung prayer. Kaya yun po yung hindi ko po makakalimutan yung experience na yun. I understand. Pag ano talaga, pag school, no, medyo may pressure, especially when, may gusto kang goal na ma-achieve or feeling mo, bakit loading? Bakit hindi ko naiintindihan yung yung subject, yung lessons, and it's easy to be frustrated during those seasons na ang pakiramdam mo you're not able to give enough and you're not good enough. So it's good that you turn into prayer kasi pag nagpe-pray tayo parang we're taking a time out, 'di ba, sa ating mga pinagdadaanan, we're processing our emotions. So it really does help, especially yung naitulog mo na siya after mo magdasal kasi binigyan mo yung sarili mo ng break. And I guess that's where yung burden was lifted after and nagkaroon ka ng space to okay, kaya ko na ulit. Okay, kaya ko na intindihin ulit. So Oh, that's really a good practice and siguro din advice for our listeners who are struggling with their studies or with their work, no, to take a breather. Importante talaga yon. opo. So katulad nga po ng palagi ko po sinasabi sa kanila na kasi 'di ba po hindi ko pinangarap yung engineering. Parang inano ko lang po siya kasi nakapasa po ako dati, parang grinab ko lang po yung opportunity and gusto ko pong parang i-challenge din po yung sarili ko kahit alam ko po na hindi po talaga ako magaling sa math. Tapos Uy, yun po, pero ano ka na ha? You're a licensed engineer now. So I feel like magaling ka sa math. pero mas malakas pa rin po si Lord. Feeling ko po nakapasa ako dahil sa kanya. So yun po, God's parang grace. lagi ko po sinasabi sa kanila na hindi ko pangarap yung engineering, pero habang tumatagal po, parang ano siya, parang minamahal mo na yung course na yun. Mm. Kasi nung first year po ako, parang ayoko pa po magkwento sa iba, parang ayoko kinikwento na engineering ako, ganyan. Kasi parang hindi ko sure, baka mag-shift ako anytime, parang ganyan po. Tapos, nung nangyari na yung mga challenges, tapos nalampasan ko po siya, parang parang yun na yung nasa mindset ko na every time may challenge pa na dumating nung nasa engineering, nung nasa college pa ako, parang malalampasan ko lang po ulit siya. Parang ganyan po. Kaya kahit hindi ko siya pangarap, minahal ko naman po yung engineering hanggang sa naging pangarap ko na po siya. Mm. Pero Glay, I was wondering, kasi sabi mo, nung nag-senior high ka na, when you were choosing a strand, sa STEM ka napunta. It's your choice, di ba? Kung anong Actually, strand yung kukunin. actually po, ang totoo po niyan, yung course po sana I mean, ito, ang totoo po niyan ate, yung gusto ko po sana nung senior high is UMS, Mm. Oo, Humanity. kaya nga inataka ako. Paano, sabi mo, gusto mo maging teacher, maging social worker. Paano, hindi ata yun yung strand for ganong career. So, paano ka napunta sa STEM? Yun po, gusto ko po sana yung UMS and Mm. yun po yung pinili ko that time na nakapasa pa ako sa Partida State University kasi meron pong entrance exam sa senior high school. Kaso, ano po, konti lang po kami nag-enroll nun sa UMS and tinanong po kami if gusto po namin sa STEM. And siguro redirection din po siguro yon. And yung mama ko po, parang inano niya po ako, parang tawag dyan, yung mama ko po, inano niya ako, parang sinasabihan niya ako na kaya ko po yon. Kaya pinili ko rin naman po Mm. yung STEM. Grabe, no? Like, unexpected talaga. It wasn't really your
choice, pero because of like the circumstances, dito ka talaga napunta. So, sorry, kasi sa batch ko talaga, in my generation, hindi namin naabutan yung senior high. So hindi kami K to 12, kumbaga. And so, it made me wonder, anong ginagawa ninyo sa strand ninyo na program? Ano po siya, parang sa STEM po, parang katulad lang din naman po nung high school po, yung sa junior high school. May mga subjects po na pinag-aaralan, pero more on yung subject po na yun related na po dun sa ano po, sa strand. Kaya So more on science, para mathematics, kang pre-college, ganun? parang ganun po. Kasi Ah, nung college po namin, may isa po kaming subject na parang na-take na po namin sa senior high, like yung pre-calculus. mhm. Kaya parang medyo meron na po kaming idea sa mga lessons po nun. So kahit na ang subjects na yon ay available during your senior high, iti-take mo pa rin siya. Bali, hindi siya credited. So, meron ka lang parang preparation, kumbaga, doon sa subject mo when you go to college. Nung time po kasi sa batch po namin, parang inalaw na po yung other strand sa engineering, like hindi lang STEM. So, inopen po siya for TV, I mean yung other strand po, like gas, Mhm. ganyan. Eh, Mhm. kaya parang nilagay ulit yung pre-calculus po sa program namin. Kaya meron po ulit, Ah, para matake din po nung iba. okay. But So, I think, hindi po sa paaralan kung ilalagay pa po yung pre-calculus since na-take na po namin pag ano. okay. So, depende sa university, pag nag-college na, kung i-offer pa rin yun nila sa program, sa curriculum rather. Yung sa Ah, amin, nag-ano po kasi sa amin, I'm not sure po, pero parang ganun po yung nangyari kasi na-take na namin yung subject na yon. Kaso parang yung story is kasi marami kasing parang halo-halo na po kami ng college. okay. Mhm. Kaya inano po ulit yung pre-calculus na subject. Gets. No, I want to get your opinion on this, Glay. Kasi marami would assume that STEM is not necessarily yung parang first choice, kumbaga, ng mga estudyante when it comes to choosing their strand. Ano yung pananaw mo about this, na STEM is not a priority, kumbaga, sa mga estudyante? I think po, ang masasabi ko po about dyan, it depends pa rin naman po sa tao kung ano yung gusto niya. Kasi, di ba, kung pangarap mo naman po talagang maging engineer, of course, hindi Mhm. ka po dadalawang isip na i-prioritize yung STEM or kunin po yung STEM na strand. Ay, wait lang po, ma'am, may tumatawag po. Okay lang. Kay David, pakat po ng part na to. Para Yeah, lang. true. Thank you. Okay Okay, na po. Okay, got it. Sige. So you were saying na depende no sa estudyante kung yun yung kukunin niya na strand regardless of whether it's popular or not. Opo, parang yun po yung masisay ko po about dyan. Kasi di ba po kung pangarap mo naman po talaga maging engineer, ay yes, Mhm. kung pangarap mo po maging engineer, of course, hindi ka na po magdadalawang isip na kunin yung STEM. And also kung iba naman po na strand, it depends upon yourself na lang po talaga kung ano yung gusto mo po. So STEM, for those also who are wondering, ano yung ibig sabihin ng STEM? It's science, technology, Yes po, engineering and science, mathematics. technology, engineering, and mathematics. So if you get this strand for senior high school, yung mga, um, kumbaga, your profession would fall under like nursing, engineering. Meron pa ba? Ano pa ba? What else is there? Like biologist, under din ba dyan? Or pwede din naman po sigurong, or pwede din naman po sigurong teacher na Hmm. yung major class, mathematics, ganyan. Mhm.
So basta science, technology, engineering, and And mathematics. Yun yung ibig sabihin ng STEM. Tapos, Glay, kasi hindi nga ako nakaranas ng senior high. Marami ang nagsasabi na, di ba, we have the K to 12 education in preparation for our students na not only para pagdating sa college ready na sila, pero if they choose to work after their secondary education, employable sila. Pero marami pa rin nagsasabi na kahit na natapos mo yung senior high school, meron tayong kumbaga academe and industry gap. Hindi pa prepared yung mga nakatapos sa senior high school for employment. Do you think that's the case in your generation? um, I think po, valid naman po yung nararamdaman ng iba kasi parang may naririnig din po ako na stories na kahit Mm. nakatapos ng high, ang hirap paghanap ng work. Kasi Mm. kung iisipin po, actually kahit nga po kaming nakapasa na, mahirap pa rin po makahanap. That's ano po, parang honest feedback. Kasi kahit licensed civil engineer ka pa, ay ka na, masasabi ko po talaga na ano, parang yung mga unang year, ay unang months ng pagkapasa mo, kailangan talaga pong pag nag-a-apply ka, dapat, yung parang dapat, ano, palagi kang determinado kasi hindi po, ano, parang mahirap po talaga mag-apply. Kaya parang valid po talaga yung Mm. nararamdaman ng iba na nakagraduate ng senior high and hindi po agad natatanggap sa trabaho, ganyan. Pero meron naman po ako Mm. kakilala like nag-take siya nitong ng senior high ng ganitong strand and natanggap naman po siya sa trabaho na related doon. May kakilala naman po ako na gano'n. Mm. So also depende sa situation, no? But I would also like to add my 2 cents on that kasi um yung responsibilidad nun, as much as the students have it, the industry also have it. 'Di ba? Tayo bilang mga estudyante way back then, we have a responsibility towards our education. Pero paglabas natin, for example, may K to 12 tayo at yung goal nun ay um, maging employable tayo even if we don't take a college course. Ang industry natin, yung ating, kumbaga, yung ating environment when we go outside the classroom, the campus, outside of the education system, dapat ready din sila na tanggapin tayo, pag after nung program, no? Kasi we also have to make adjustments with regard to our requirements sa trabaho na dapat tumanggap na sila ng mga senior high graduates kasi nga yun naman yung goal bakit may extension or bakit tayo nag-change ng sistema kasi kung gusto na ng isang bata or ng isang estudyante na magtrabaho after senior high school, yung opportunities should be made available. Ngayon kasi, ewan ko, hindi hindi naman ako recently nag-job search, pero may requirement pa rin na dapat college graduate. Actually, most, di ba? College graduate, may mga ganun pang specification. So, is are our industries ready for to employ senior high school graduates? Sa tingin mo ba, handa na, handa na ang industriya natin? I think po, I think po, dapat binibigyan din po talaga natin ng chance. I think po, dapat yung industry natin, dapat nabibigyan din po talaga ng chance yung mga senior high graduate na makapag-work kasi yun din po talaga yung purpose na pagkakaroon ng senior high school. So, siguro, kaya naman. Ito po, wow. I agree with you. True naman. And maraming ano yan ha, maraming factors that would play a role in making that happen. Also, our government takes a major role in that na talagang nag-encourage na eto yung bagong education system natin.
pine-prepare na natin sila to be employed and they are ready. So, it's the education system, it's the different industries, it's the student themselves, it's the families where they live, the families that they are in na kailangan talaga sumusuporta din sa kanila. So, maraming factors actually, and I'm very interested about that conversation kasi nga, hindi ko siya naabutan. So, it makes me wonder, ano yung nag-iba when it comes to opportunities? So, for you, Glay, ngayon, I would like to know, do you think that the K to 12 system helped you in your academic and professional journey? For me po, ma'am, nakatulong naman po siya kasi katulad po ng nasabi ko, like may mga subject na po kami na take dati. I mean, parang dahil po sa 2 years na sa senior Mm. high, parang nakatulong po yan para mas maano pa po yung knowledge namin. Parang mas mapalakas pa po yung foundation ng knowledge namin regarding Mm. sa math or science. Kaya nung pagtungtong ng engineering, parang ah, hindi naman sa ano, parang kahit pa paano medyo nabawasan yung hirap sa engineering Mhm. kasi may ganun nung senior high. And yun po, pag nabubugbog ka po talaga sa pag-solve ng problem, parang parang pinalaunan, ano na po siya, parang nai-enjoy mo na lang po yung pag-solve. Mm. Parang ganun. Right. I'm so happy to hear that from you. Kasi if I were also in your shoes, medyo, to be honest, when I was in college, ang struggle ko talaga ay science, biology subjects, um, we're not good friends. Hindi ako magaling sa sciences. And if I had a choice, siguro na makapag-prepare for those subjects better, I would appreciate it. So I'm so happy to hear that from you na nakatulong din naman yung 2 years of preparation no for the college program. Now, we've mentioned before na isa kang former sponsored child ni World Vision. Ilang years ka under the program? Hindi ko po maalala mo kung kailan ako na yung parang hindi na sponsored child. Kasi palagi pa rin naman po akong ine-invite ng World Vision po doon sa Lagonoy. Kaya parang ano, from year 2012 hanggang ngayong year, kasi nag-work po ako as research assistant last March, February, March, Mhm. April. Kaya parang ano po, parang yun po yung naaalala ko na timeline na nag nag-engage po ako sa mga activities ng World Vision. Pero yung pagiging sponsored child, hindi ko po maalala kung anong year po ako doon na ano. Kasi di ba meron naman po yung ano, parang limit kung hanggang kailan ka magiging sponsored child. Yes. Usually we below 17 years old and below, no? Kasi pag naging 18 ka na, you're considered as an adult. And kumbaga, um, yung learning, yung opportunities natin can also be shared na with other children in the community. So, I think yun yung limit, but it does not mean naman na the support, the programs, the project stop. Sabi mo nga, even after you parang transitioned out of the child sponsorship program, you're still able to support and participate sa mga activities ni World Vision. Yes. Marami na din ako nakausap na mga former sponsored child, and I'm interested to hear from you. Ano yung experience mo with the World Vision program? Growing up, meron ka bang mga specific memories na hindi mo talaga makakalimutan? Ang dami, sobrang dami po ng memories ko sa World Vision kasi nag-start pa ako ng grade 5. Tapos, Hmm. ang I think pinaka-the best na memory po talaga para sa akin is yung pag pumupunta po kami sa barangay, sa bawat barangay, kasi may 13 covered areas po yung World Vision po sa Lagonoy. And every time pumupunta po kami doon, kami po yung nagfa-facilitate ng kami po yung nagfa-facilitate ng activities ng mga bata. So, sobra pong nakaka-enjoy na makita yung mga bata na nag enjoy na ano, sumasayaw sa mga palaro ng World Vision. And ano, parang nakakatawa po siya ng puso. Kaya parang
gustong-gusto ko po talaga na sumama sa mga activity ng World Vision. Kahit minsan may pasok po, parang nagpapaalam po ako, magpapa-excuse kasi gusto ko po talagang mag-attend ng mga activities ng World Vision sa barangay namin and also sa mga seminars and other po na pumupunta sa ibang lugar. Maganda po yun. And also po, ang gusto ko din po sa World Vision is talagang dun ko po na-enhance yung pakikipag-socialize sa mga tao, sa mga bata, sa kahit sa mga mga adult, ganyan, and sa Mhm. mga barangay officials. Parang yun po yung pinaka masayang wait lang po, makuha lang po. Okay. Um, yun po yung pinakamasayang experience na na-experience ko sa journey ko po sa World Vision. And aside from that po, na-enhance po yung leadership skills ko kasi meron po kami tinatawag na Municipal Children's Association or Barangay Children's Association sa barangay, sa po namin, sa community. And yun po, doon po nagsimulang maano yung leadership ko and yun, pakikipag-socialize na din po sa ibang tao. And parang yung leadership skills na yun na natutunan ko po sa World Vision, nadala ko din po siya sa school kasi meron din po mga organization sa school. And yun, parang dun ko po natutunan maging responsible, mag-lead ng mga activities, mag-facilitate. And kasi dati po talaga, mahiyain ako. Tapos Wow, nung talaga naano, ba? mahiyain po ako sa tagay na to. Tapos po, palagi ko po sinasabi sa mga bata yung kwento ko na dati, ganyan din Mm. ako sa inyo, hindi ako palaki po dati, mahihain ako. Pero nung nag-participate ako sa activities ng World Vision, parang naging walang hiya ako. Grabe, may walang hiya. Yun po, parang nakaka-boost po ng confidence yung mga activities Ah. vision. And yun, parang nadala ko na din po talaga siya kahit saan ako pumunta, sa school, sa bahay. Parang yan po, lahat ng natutunan ko, parang hindi ko na po talaga siya makakalimutan. Kasi kung sino man po ako ngayon, alam kong product po siya ng World Vision. Kung ano po ako, parang dahil po sa sa journey ko sa World Vision, naging ganito po ako. Like, kaya ko na po magsalita, kaya ko na po humarap sa mga Mhm. tao. And yun po, aside from that, ang isa din sa mga natutunan ko po sa World Vision is yung faith po talaga kay Lord. Kasi di ba po, World Vision is a Christian organization and talagang binavalue po natin yung faith natin. And yun, dun ko po natutunan talaga mag-pray. Dun ko po na sa Mhm. World Vision. And sobrang dun ko na feel na blessed ako. Yun po. Wow, thank you for sharing, Gly. Nakakatuwa naman kasi parang bilang isang former sponsored child and ako bilang isang staff ni World Vision, I also hear similar stories. Like parang shared experience nyo talaga siya na mahiyain nung una, pero dahil nabigyan ng opportunity, talagang nag-bloom into leaders in the community, nakakapag-participate, nakakapag-dialogue sa ating mga government officials, and I'm so happy na you were also able to experience that. Pero gusto ko din i-emphasize no na kailangan talaga encourage natin yung mga bata kasi yung opportunities andyan, si World Vision, we're trying our best no to really help you grow as an individual, pero kung ikaw mismo hindi mo siya i-grab yung opportunity, mananatili lang siyang opportunity, pero hindi mo siya na-experience. So, importante yon na talagang kahit mahihain ka, ipilit natin kasi in the long run, it will benefit you and makakakita ka talaga ng growth. And thank you also for mentioning how World Vision has helped you in your spiritual growth. Kasi yes, we are a Christian organization, pero hindi naman namin ine-emphasize yung kailangan eto yung belief mo, kailangan ganito ka, kailangan ganito yung attitude mo, hindi naman. But we just really want to um, impart sa inyo yung importansya ng growing with faith and
having that having the values that will help you become a better person, a better citizen in your community. So talagang kailangan yung values formation even in our programs and projects. So thank you for mentioning that. No, Glay, um, aside from sabi mo nga when you were a former sponsored child, may mga opportunities ka to have dialogues with our duty bearers, yung member ka ng ating Barangay Children's Association, and also, 'di ba sabi mo recently naging research assistant ka ni World Vision. Meron ka pa bang other like engagements with the organization outside of um the program, yung kahit na wala ka na sa World Vision community natin ay nakakapag-volunteer ka pa rin? Um, Wait pa, pag-iisipan ko po. Wait lang po. Okay lang, take your time. You mean po, ma'am, yung parang ibang organization like that? Or kahit in Hindi naman. any... Kahit kay, within World Vision, like for example, meron tayo, ewan ko, naabutan mo ba si Francis? Naabutan mo siguro, no? Opo, si Kuya Francis po. Oo, Ay, ng National Children's Federation. yung Cam Norte po. Oo, yes. Like for example, si Francis, naging active siya kahit hindi na siya sponsored child ni World Vision. So, nagvo-volunteer pa rin siya pag merong mga activities yung mga children's groups in their community. So, parang mga ganong engagements. Opo, ma'am. Yes po. Hindi ko po nagot yung question yan. Okay lang, okay lang. So, ano yung mga activities na na-support mo? Even when hindi ka na considered a sponsored child? Nung time po kasi na yon, kahit hindi na po ako sponsored child, palagi pa rin po akong ine-invite nila Mm, Ate Gwen, Ate Jo na mag-join po sa mga activities ng World Vision. And isa na po sa mga activities no na hindi na po ako sponsored child is yung meron pong parang topics na dinediscuss sa mga bata sa barangay po namin. mm, And po, parang palagi po namin yung ginagawa. Like for example po, yung sa yung kung paano maging safe yung mga bata sa mga mm. online sexual exploitation, ganyan po. Parang nag-ano po kami, nag-teach po kami sa mga bata para mag-raise po ng awareness sa kanila and paano po sila makakaano ng tulong, kung saan po sila makakahanap ng tulong in case mangyari po, na sana hindi naman po, Yeah, yeah. ganyan. And also po, aside from that, meron po kaming yung parang ngayong year lang din po yon. Kasi yun po, I work as research assistant or staff, yung support staff po ng World Vision. And dun po, parang meron po activity doon na nagtuturo po ulit kami sa mga bata. Pero ano naman po siya, about naman po siya sa parang spiritual nurture naman po sa mga bata. Like, kung paano, para makwento po siya. Kasi mga bata, tapos nagkikwento po kami sa kanila, and yung kwento po na yan parang related sa faith, kay Lord, tapos sa pakikipagkapwa-tao, ganyan. Yung parang pinapa-ano namin sila sa journal, like that po, ma'am. Thank you, Glenn. Grabe, no? And as a, like, hindi naman na to parte ng program, pero you're doing this or as a volunteer, di ba? Yes po. And aside from that po, meron pa po pala kaming isang magandang project nung last 2022, yung U-Drive project po ng World Vision. And volunteer din po yon. Parang ang ginawa po namin doon sa U-Drive project is nag ano po kami, gumawa po kami ng mga questions and Mm. nag-interview po kami sa bawat barangay about po sa livelihood program ng World Vision, which is
Ay, yung livelihood program po ng World Vision is talagang sobrang ganda kasi nakakatulong po talaga siya sa community, lalo na sa mga parents natin. And yun na, magkaroon po sila ng business and paanohin po nila yung business nila. And yun po yung purpose ng pag-gather namin ng data nung time na yun. Kasi inaalam po namin kung ano po ba yung impact ng livelihood program ng World Vision doon sa community, paano yan nakatulong sa kanila, paano nakatulong sa pag-aaral ng mga anak nila, kung satisfy po sila dun sa livelihood program ng World Vision. And I think yun po pala yung yun yung sobrang ganda na experience kasi ano po siya, parang kung pwede lang, kung pwede lang iba pang parang ma-continuous pa yung pag-gather ng data kasi marami ka po talagang matututunan pag nandun ka na po mismo sa community and nag-interview ka ng mga tao na talagang natulungan po ng World Vision. Oo, kasi parang ang ganda niya, no? Kasi it also goes to show kung ano yung naging impact nung ginagawa natin sa community, doon sa mga pamilya mismo na naka-benefit. And it's also good for the organization particularly kasi nakikita niya na, ito yung mga naging karanasan ng mga natulungan namin. Ito yung mga opportunities na pwede namin i-grab. This is where we can improve on. So, research actually is very important. Yun yung very vital as well when we do our programming. So, thank you, Bly, for assisting that. I'm sure na-inspire ka din. And going back pala, bilang isang former sponsored child, napaisip ako, do you still remember your sponsor? Yes po, ma'am. Can I, Yes, po, ibabanggit ko sorry? po ba niya? Ibabanggit Yung ko po ba? pangalan, if you can still remember. Kahit first name. Yes po, I remember po her first name. Siya po yung sponsor ko po, si Ma'am Margaret po. Oh, si Margaret, Ma'am Margaret ay taga Pilipinas lang. taga Canada po. Oh, Canada. So, going back memory lane, ano yung na siguro something that you cannot forget about your sponsor during that time? During that time po, kasi, di ba po, nagsusulat-sulat po siya. Mm. Tapos, sobrang, parang gustong-gusto ko po yung part na palagi po kaming nagsusulatan sa isa't isa kasi may times na kinikwento ko po sa kanya yung pangarap ko, ganyan. Tapos may times na tinanong niya po ako kung gusto ko po ba kasi bata pa po ako nun, parang kung gusto ko raw po ba ng mga colors, parang ganyan yung mag-paint, mga ganyan-ganyan. And that time, syempre bata ka pa po and may pagkamahilig din po ako sa arts ng time na yon. And bigla niya pa akong pinadalhan nung para siyang painting set po na na Wow. so, sobrang ganda niya po nung binigay po sa akin ng sponsor ko. Tapos, yun po talaga yung hindi ko makakalimutan. And also, sobrang thankful ko po kasi syempre yung lahat po isa po siya sa isa po siya sa nakatulong po talaga sa akin sa lahat ng mga naging journey ko sa World Vision and also yung other sponsors po. Sobrang grateful ko po talaga sa lahat ng sponsors ng World Vision. Kasi yung mga nila, parang dinodonate po nila, yun po yung inaano namin na kasi nung naging facilitator na po ako, parang yun na po yung nagiging budget natin para magkaroon ng activities yung mga Mm. bata na Yeah. makakatulong like for example, sa education po nila, sa health nila, sa disaster risk and reduction management, and sa kung ano-ano pa po na talagang makakatulong sa well-being ng bata. Kaya parang sobrang thankful po ako sa mga sponsors ng World Vision. You shared na nagba-back and forth kayo in writing letters. Meron ba siyang like, siguro nasabi sa iyo na hindi mo makakalimutan? It can be an advice or a particular message. Ang hindi ko po makakalimutan na nasabi niya po sa akin is
magpatuloy lang po ako sa aking pangarap and yun po, maging mabait na anak sa aking mga magulang and ah, parang maging ano lang po ako sa sarili ko, parang gawin ko po kung ano yung gusto kong gawin, kung ano yung mahal kong gawin. Do something you love, parang ganyan Mm, po. that's so nice. Alam mo, isa din akong sponsor. I have a sponsored child in Cebu. And hearing you, no, parang na-encourage din ako magsulat ulit. Kasi I'm not consistent in writing. Pero consistent naman ako sa pagsuporta sa kanya. And knowing na kahit yung few words lang in the letter can be a source of inspiration sa mga bata, it's very encouraging, especially for me. So, may assignment ako after ng podcast na to, magsulat sa sponsored child ko. And now, Glay, I was also wondering din pala, like, do you think your sponsor or former sponsor know na isa ka ng licensed engineer ngayon? I'm not sure po if I'm not sure po if alam niya na po na licensed engineer na ako. Pero isa lang po ang magiging sure ko. Siguro na proud po siya sa akin kung malaman niya na yung sponsored child na is isa ng licensed civil engineer ngayon. Kasi I'm not sure po Wow! kung ano sinabi kong pangarap sa kanya dati. Baka nandun ka pa sa ano, teacher season. But, oh, that would be amazing. Sa tingin ko talaga, true, matutuwa yun pag nalaman niya na isa ka ng licensed civil engineer. And siguro even through this podcast, no, baka makaabot to ng Canada and she will hear na you passed the board exam or the licensure exam. So, crossing fingers, we will also try, no, to connect. Baka naman, meron pa siyang sinusponsoran na child through World Vision. So, nasa contacts pa natin siya. We'll see, but I'm so happy. I'm sure Margaret is also happy. Meron ka bang gusto mong sabihin kay Margaret? Hi po, Ma'am Margaret. I am thankful for everything that you've done to me and to my community. I hope that you are proud of me. Thank you. Thank you din, Glay. Hopefully talaga makarating yung message mo kay Margaret. And earlier, we were talking about how research is important para malaman natin kung ano nga ba yung naging impact ng mga ginagawa natin sa community. And gusto ko lang din i-emphasize na by interviewing former sponsored children like yourself, para na din siyang um, impact story, no? Isa kayo sa mga testimonies with regard to how yung community natin, from the partners, the sponsors, the World Vision staff, were able to really help children like you in the communities. And kayo talaga ang resibo ng organization na child sponsorship works, and the relationship we're building in the community really helps raise a child, 'di ba? And yun lang din siguro yung gusto ko emphasize, bakit natin natanong yung about sa pagiging former sponsored child mo, kasi gusto din natin makita ng mga nakakakita sa atin, nakakita, or if you're listening to the Spotify, marinig nila na yung years of working natin in the community bear fruits. And yung mga fruits na yun, kayo nga, mga professionals, mga tao na naka-achieve ng mga goals nila sa buhay, mga tao na na-inspire to continue pursuing yung kanilang mga gusto at mga hopes, because there is a community behind them. So, thank you, Glay, for sharing your story. Ngayon naman, meron ka bang message sa mga kabataan who face the same challenges that you did growing up? Ang magiging message ko po para sa mga bata, gusto ko po na magpatuloy po sila sa kanilang mga pangarap. And hindi po siya magiging madali, pero I want them to be strong and talagang huwag silang mag-give up agad. Kasi ganyan naman po talaga yung life. Maraming challenges na dadating, pero kailangan lang nating maging strong and sabayan natin ng prayer kay Lord. Kasi talagang yung prayer po is sobrang
sobrang lakas. So, may power yung prayer para magbago ng buhay ng tao. And yun po, yung gusto kong message sa kanila, magpatuloy po sila sa pagiging mabuting anak, sa kanilang mga magulang, sa pagiging mabuting bata, kapwa, sa pagiging mabuting kapwa, and um, ano, ano po, and wag po silang mawalan ng pag-asa kahit ano pa ba po yung dumating na problema sa buhay po nila. And to all World Vision, children naman po, gusto ko lang pong magpatuloy po kayo sa pag-participate sa mga activities ng World Vision kasi sobrang dami po talagang matututunan, and alam kong yung matututunan ninyo or natutunan ninyo, madadala niyo pa po siya pagtanda, katulad ng nangyayari sa akin ngayon kasi lahat ng lessons ni World Vision before talagang isinasa puso ko pa po hanggang ngayon. Wow! Thank you, Glay. I'm sure maraming na-inspire sa story mo and mai-inspire lalo sa message mo. So, Glay, how about doon sa ating mga sponsor and yung mga tao na may kakayahang tumulong sa mga kabataan sa ating komunidad? Meron ka bang gustong sabihin? Ang masasabi ko po sa mga sponsors ng mga bata ng World Vision, thank you so much po kasi nang dahil po sa inyo, sobrang dami pong natulungan ng mga bata. Yung mga activities sa community na related po sa education, sa health, sa participation ng mga bata. Sobrang nakatulong po talaga siya, and maraming natututunan po yung mga bata at isa na po ako doon. Kaya talagang sobrang grateful ko po sa mga sponsors ng World Vision. And sa iba po na may kakayanang tumulong, I encourage you po na maging part po ng World Vision community, na magtulong-tulong po tayo na magtulong-tulong po tayo na i-promote pa yung karapatan ng mga bata, and marami pang bata na matulungan, and marami pang bata na matulungan, pati na rin yung communities nila. And yun po. Thank you po. Oh, thank you so much, Glay. And also, thank you for gracing our podcast. I know medyo busy ka, no? Bilang isa ka ng licensed engineer at nagtatrabaho. So, you really set aside a time para sa ating podcast na ito. So, we're really grateful to you for sharing your story, for giving us an insight, kumbaga, kung ano yung buhay ng isang former sponsored child who is now professionally successful. Ayan. And of course, for our listeners, thank you so much for staying in tune dito sa ating podcast. If you want to learn more about child sponsorship, or you're interested to sponsor a child through World Vision, feel free po to go to our social media accounts that's World Vision Philippines on Facebook, on Instagram. You can also check out our website, worldvision.org.ph. So, that ends our podcast, our episode for today. Again, very big thanks to our engineer, Glyza, and of course to you thank you so much, Gly, and sa ating mga listeners na talagang sinamahan tayo for, I think, ilang oras ba to? Ilang oras talaga, for a few minutes of your time, no? Salamat sa pakikinig, and we hope to have you again in our next episode. So, do check out our YouTube and our Spotify account. Thank you so much. See you in our next one.